kaibigan na dito si Ma'am Jeanette ko, kasama si Pastor Father. Ang ating speaker, mga kapatid, na-meet ko ito mid of 2000, I think 2006, 2005. Nag-meet kami doon sa church si Pastor John. At na-notice ko nung habang na-observe ako doon. Itong tao may pagkawakalan lang. So, nung nag-disperse na, naglabasan na, na-introduce ako ni Pastor John, Pastor Fabi, and since then, nagkakilala kami at kaibigan kami. It's a blessing, mga kapatid. Talagang mamimiss kong fellowship namin pag wala ito. Hindi ko ito yung pastor fellowship namin pag wala ito. It's a blessing, and then, hindi pa tayo ganito. Just dito sa ating mission, ipasok ko muna. Open pa ang ating space ko muna. May picture kami. Naka-speak ko dyan sa ating mga kapatid. It's a blessing ko throughout the years na build up ang aming friendship until now. Mga kapatid. So one day, sabi ko, Pastor, di ba gawin kitang speaker sa aming Pastor Sunday? And salamat sa Panginoon. Every time mag-release ako, hindi naman niya ginigigline. Wala pa. So far. Sana, wala talaga. Amen. It's a blessing. Ang kanyang church, nasa Dumia, Solidad po. Kinuuna, nasa subdivision sila. Thank the Lord na ngayon ay nakabili sila ng property, nakapagpatayo. Doon ako part ng Lanton. Part ng Labangal pa rin. Part ng Labangal na. Ang Dumia, Solidad, Lanton yan. Labangal, yapon. Labangal pa rin. Iba yung Lanton pala. Yan. Katabi lang ng Lanton. Katabi lang po. Okay? So, thank the Lord kung kayo po ay makapadpad doon banda. Tapos, it's so happy na Sunday na doon kayo. Pwede kayo mag-visit sa kanyang church. Faith Baptist Church, mga kapatid. Okay? So, doon po yung ating kaibigan. So, this morning, ihanda po natin ang ating mga Bibles. Amen? May mga Bibles pa lahat? At dapat ang ating Bible, King James Bible, ha? Hindi tayo NIV, King James Bible. So, let's prepare. Kung pili, i-off muna natin ang ating mga cellphone o i-silent muna natin para hindi po tayo ma-distract, and of course, mabigyan natin ang emphasis sa Word of God ngayon umaga. So, this time, ating pong i-welcome sa ating prophet, the pastor of Faith Baptist Church, Pastor Fabi Obelio. Pastor, good morning, and challenge us today with the Word of God. Amen. Thank you, Pastor. Mayong aga sa tanan. Ilonggo gig ko kay taga Bagumbayan ko eh. Yeah. Pero used to speak in Tagalog tsaka English kay sa Manila makugikan. Halin. So sa Jensan mga Cebuano man. So I'm trying my best mag Cebuano po pero sablay. So karon i-try ko mangyapon mag-inilonggo kung pwede lang no. Kung hindi gid kaya, Espanyol na lang gid. Okay. So salamat Pastor Leonard no sa friendship and sa privilege nga maka-preach diri. Medyo doon nalipat ko din naman tong karatulan nila diri man. Kay dati mingaw pa man sa guwa. Commercial naman gud karon no, urban na kayo ang Marvel, then sunod ko nakita ko, wow, ganda ng building, no? Bago na kayo, then maluwag na inyo church. Niabot gid sa punto nga ni-atras gid ni, no? Kay kuan man isang una. So salamat sa privilege. I've been praying for a message na i-share ko sa inyo kay dili ganun kadali, no? Kay once the pastor's appreciation, we give emphasis sa pastor, no? The host pastor. And as a pastor, no, somehow maka-convey ako mensahe nga maintindihan ko siya, and I hope and pray nga maintindihan nyo man. No, and masabta na to ngano nga may pastor. Nga may pastor how? Di ba? Nga may tatay sa pamilya. Nga may pastor sa church. No, ano gid gali ang purpose nga amay pastor, no? So pwede kita manindog tanan kay maga-pray kita before we start. Sige, tayo manalangin. Panginoon, ngayong umaga, we just want to thank you sa gathering of ourselves together this morning in unity. And one thing, Panginoon, na goal ng bawat isa sa amin is to worship you, Lord, in spirit and in truth. And somehow, Lord, sa amon nga panagtigom, sa amon pagtigom karon Ginoo, ikaw gayud ang mahimaya. Yes, Lord. Ikaw ang mapasidunggan. Yes.
Lord, today, Panginoon, this Sunday is Pastor Sunday. It is just but fitting, Ginoo, nga ikaw ang pasinungan, but at the same time, pasinungan man ang imo alagad nga imo ginagamit ani nga simbahan. Liberty Bible Baptist Church diri sa Coronadal City. And it's been many years, Panginoon, nga gingamit mo siya diri kag naka-experience sa daghan nga mga pagsulay, mga pagsubok sa personal, sa family, o sa ministry nga gipiyal mo diri, Ginoo. Tama lang gid, Ginoo, nga lipayon man pud siya sang church. Bless ang mga katawhan karon nga aga, pasayloha kami sa amon mga sala, kag imo kami nga takos baga dool sa imo bala nga presensya karon, kag sa amon mga bisita, Ginoo, kung wala pay naapay bisita nga wala pa naluwas nga unta, Lord, karon nga aga by your grace, Panginoon, maluwas man sila. Bless us, O Lord, and I pray that the Holy Spirit would speak to its heart this morning. Lord, empower me, help me, O Lord, nga ma-share ang impulong, nga maintindihan sa kada isa sa amon, pinagi sa tabang sa malang Espiritu. For this I pray in Jesus' name. Amen. Sige, pwede na magpungko. So, namin ang inyo pulpit kay all around. Amon pulpit, abi standard eh. Sa standard gito, lapad po. Amo man eh. Ini namin siya kay ang medyo nubo-nubo, medyo sabi ko ganda. Kay minsan pag kailangan mo sang platform para ang mga di ba si Pastor Cosari nakawali. Sakto, no? Sakto siya. Medyo at least ka-target siya, no? I know, no, mga igsoon nga pila na kamo ka bisis makabati sang wali patungkol sa Pastor Sunday. No? Many times damo na gid kag ako nagatuo nga naintindihan nyo na gid. No? O kung wala pa naintindihan, I hope and pray nga karon nga aga mas magdalom pa gid ang aton nga pagkaintindi. No? So manindog tatanang kadali, no? Yan, kuhan kita. Magabasa usa sang pulong sa Ginoo. Jeremiah. No, familiar kayo ni siya. Jeremiah 3:15. Ayan. Jeremiah 3:15. The Bible says, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." Ulitin ko po. "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." May God bless the reading of God's Word. Pwede na po maglingkod. So this morning, mga igsoon, no, the title of my message is God Heartily Gives Pastors. No? Sabi niya, "And I will give you pastors according to mine heart." No? I'm trying to modify myself right now kay ako kasi yung magulo ako, malakas mag-preach. I'm trying to control myself na parang malumanay lang siguro para mas maintindihan ninyo. No? Ako kasi magulo ako, malikot ako, pero I hope and pray nga i-guide ko sa Ginoo nga plastar lang ba, no? Kabalo naman ni sila siguro. Minsan masyagit-syagit ka ni Mama, hindi ka kapugong kaya mo magina ako personality. Speaking of Pastor Leonard, ari gahon gini bababaan gini. Tuod gina kay trangkasuhon ko, hindi ko kaistorya. May mga tao, di ba, panislaway, di ba? Bisag hindi mag-istorya maghapon, okay ra na. Pero ako, muraglag na ton mangkoy. The reason siguro nagpastor ko kay hindi ka maubusan sa istorya, no? O diri ka mag-istorya, no? Kay kung dapat mag-istorya kita may kwenta, amen? No, may ara istorya way kwenta, dapat mag-istorya ta may kwenta, special ang istorya naton pulong sa Ginoo, amen? No? So God heartily gives pastor. Sabi niya, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." And I believe, may ideya na kamo nga may pastor.
May mga meaning of terms ta diri ha. Ikaw lang muna nato na. Relax lang ta. Pastor to pastor, no? Meaning feed to shepherd. No? Ruler siya, teacher. Pag sinabi ng ruler, monitor, control, and manage. Ang papel sa pastor is to monitor, control, and manage. Ang simbahan kay naamatay great shepherd si Jesus Christ. And the under shepherd is the pastor. Siya yung pinagkatiwalaan diri. And sometimes, mura maka-question kita ba, di ba? Pero no, si Lord nagbutang abis ang pastor diri. No, sabi ng isang pastor, kung may question ka sa pagka-pastor, di ba pastor ka man eh? So, no? Sige be, kami mamember, kamo pastor. Hello? Amen? No? Sa totoo lang, sabihin ko, at tinudanay ni halin sa ako kasing-kasing, kung pwede lang gid mamili nga hindi kayo magpastor, pastor, mamember lang po. Sino papilion diri? Sige, si pastor mamember, kamo mapastor. Murag. Sino ka na magpastor? Tas kamot be? Hindi. Wala ko nagambal nga diri ka mapastor ba? Sino ka na magpastor? Tas kamot? Why gid? Why gid? Hindi magani ka mo ganahan og pastor. Hindi, ito lang. Kung pwede lang mamili, kung hindi lang talaga calling ni Lord ni siya, hindi ko magpastor. I've been in the ministry for almost 16 years. Kasama yung sa Bible school, 4 years nag-worker ako for 4 years. Nasa 20 years na sa ministry. I've been through those ups and downs. No? May mga panahon gagahibi ka, kay wahay ka man mahimo. No? Di ba? Pag wahay ka na mahimo bala, mahibi ka na lang. Sino nagahibi diri pag may problema? Di ba gahibi na sa Ginoo, no? Just like David, di ba? Sabi ng Bible sa Psalm 57:2, I will cry unto God Most High, unto God that performeth all things for me. Wala man tayo mahimo, Ginoo man lang mo tabang nato, pastor. Nag-share gani sa kagina, no, nga ang bayaw mag-utod gali si duwa lang, mingaw gali no. Mingaw gali ning way ka no. So, ano pa? Pastor to monitor, control, manage, no? So, ang sabi ng Bible dito sa 1 Peter 5:2, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not of filthy lucre, but of ready mind. Kanina, sabi ni Pastor Yunad, sabi ng moderator, sabi niya, importante nandiyan kayo. Di baling wala kayong gift, basta importante nandiyan kayo. Pero mas din natin, ikaw may gift eh. Sino ka na ng gift, Rebe? Di ba? And I will give you pastor. Di ba? Gift man ni sa Ginoo. No? Alam mo, masabdan ninyo nga may pastor pag naintindihan mo kung ano ka nga tao. I've heard this preaching, actually nangupi ako gamay, verse lang. Pero ang the whole preaching hindi. Nakuha akong verse, wow! I've been in the ministry for many years. Nung nakita ko ni siya, nasabtan ko nga may pastor. It really, it helped me. Sabi ko, wow, hindi pala basta-basta, no? So sige, tuloy kita diri. So sabi niya, feed the flock of God, which is among you, taking the oversight. Kaya nga ang mga title na overseer, oversight. Pastor to feed, di ba? Elder, no, it speaks of the maturity of the pastor. Bishop, overseer man na, oversight. Kaya pastor, elder, bishop, saka isa lang na siya nga term. Isa lang na siya. It pertains para sa pastor. Okay? Sa Acts 20:20, sabi niya, take heed therefore unto yourselves, unto all the flock, over which the Holy Ghost hath made you overseer, to feed the church of God, which hath purchased with His own blood.
Maging part ka ng isang local church, part of the family of God, kung ikaw ay natubos na sang banal na dugo ni Kristo. Bisita ka karon. The reason why your friend invited you to come here is for you to be saved. Wala na may lain. Gusto sa Ginoo nga maluwas ka. Luwas in a way na 100% ka kung mamatay ka, ay langit. Alam mo karon mag-loan ka sa bangko, di ba? Daghan mga requisites, di ba? Mga requisitos na dapat may mga co-maker yata, may garantiya yata, ana-ana. Sigurista. Isa atong kinabuhi. Di ba? Sigurista kita sa mga butang sa kalibutan. Tama ba? Sigurista kita sa mga butang sa kalibutan in a way na nakalimutan nato nga dapat sigurista punta sa eternal nga butang. Life is short. James 4:14 sabi niya, for you don't know what on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time then vanishes away. Ito'y katulad ng isang sigaw na militaw, maya-maya nawawala. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Proverbs 24:1. Maiksi lang buhay. Naguna-una ka ba nga pag namatay ko, asa ka mo adto ako nga din ka langit sa impyerno lang assignment naton. Gusto ko ginagpa-assign sa langit. Oy. Di ba? O sa mga mga worker, di ba, sa mga professional, hindi na sila gusto ma-assign sa hindi maayong lugar. Oy. Hindi ko da. Gamay sweldo da, init na nakalugar. Sino gusto magpa-assign sa langit? Gusto ko assign ko sa langit eh. Impyerno, there's no such thing as purgatory. Wala, klaroon talaga aton, ha? Kaya kung karong nga aga, bisita ka, wala ka pa naluwas, you must be saved. You must be born again. No? Dagan bisita. Pwede ba kataas ang bisita? Hello? O, yung iba siguro nga, first time, second time, all the time. I like that word, all the time. Ibig sabihin, welcome ka mo diri anytime, all the time. Hanggang sa mubalik ang Ginoo. No? Lipay ko ba? Pastor Leonard, na-miss ko talaga ang inyo church. Dugay nga panahon ba? May experience pa ko diri namin, may istorya ta kay para medyo relax gamay, no? May experience ko diri pastor di ko malipatan. Kaya kung magpakaon ka doon, damo ko pagkaon diri sa una. Drao, wala pa na. Drao nagakapi-kapi ka fellowship. Gainom ko kapi, may arat to nga pastor's wife. Gainom po kapi. Gainom sa kapi, gainom po ko kapi. Pero napansin ko, ako niya nga ang akong cup, no, dali mo, ubus akong kapi, yan, huwag mo nabawasan. Mainom gali ko, ginainom naman ito akong kakapi. Ang kapi, huwag na, tandog. Nalipat lang ko kung anong pangalan sa ito kasawas, pastor ba? Abutin man, hindi ko na. Naubas, tapos pagtanaw ko, dakpa ko siya. Ma'am, akon man na kapi. Ay, pastor! Tanawa, ikat, ikaw inom kape ka na patapat-tapat, ha? Ha? So, mga igsoon, no? Di na gani ko? Di ko banda na tapos? Hindi, bago yung kape. Ay. So, yun. So, doon kita mga igsoon. Sabi niya, and I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Ang feed, no? Ang instruction is feed. No? Pakainin, turuan. No? Monitor, manage, control. To pastor, to teach. So, importante mga iso, may pastor ka ganuman, ang papel niya, to feed you with knowledge. Remember, di ba? Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Totoo yun. A little learning is dangerous. Hindi magpatuga-tuga ka, gamay lang mo na balaan. Kaya ang balimis, sabi niya, huwag ka ginabalaan ba yung mga electrical? Alang electrician, may kabalo sila. Patuga-tuga ka na kung makurintihan ka. Give it to the proper person. Amo na may proper person karon diri ang pastor diri. Although sa tinuod lang no, hindi ko ganahan actually mag-speak ko sa iban nga church. Totoo lang nga, sabihin ko lang pastor, hindi lang ko makabalibad kaya naman maguna-una ko Ginoo basi ang i-preach ko na preach na bala.
Bitaw, may pressure, oy. Lord, sabi ko, wala magiging mahimo, Lord, kung hindi ka magtabang sa akon, hindi ka maghikap sa mga kasing-kasing sa mga members sa Liberty, Lord. Ano man lang ida ako na balaan? Actually, pwede man mong upya preaching. Damo-damo. Pero hindi. Lord, natagay lang ko sa mensahe nga, mahimo nga mensahe git para sa mga member sa Liberty Bible Baptist Church. Sabi niya, knowledge. Knowledge, kaalaman. Knowledge of God, kaalaman sa Diyos. Understanding, wisely understand. To have insight. To act circumspectly. Act wisely. No? Pag may understanding ka, no? Mayroon kang insight. Act circumspectly, act wisely, act prudently. Pag sinabi prudently, in a way that shows care, a thought for the future. Hindi pinataka. Amo galing di ba yung pastor para ang atong kinabuhi di malagay sa alanganin. Kaya mga young people, mamati, sa ginikanan, labaw sa tanan sa pastor. Tud na, no? Ang ining mga people katanaw, Brad, pastor, ikaw ginagwin. Inan si brother nag-moderate ka ginadri. Sabi ko, ipaano na lang kung wala hindi sila na-save. Dira kita karon makadto. Ano atong kinabuhi kung wala kita na-save, kung wala pastor? Ambot na lang. Na-imagine nyo ang inyong kinabuhi kung wala pastor? Siyempre, Ginoo. Pero God entrusted to us a pastor that will feed us with knowledge and understanding. Understanding, have success. To cause to prosper. Insight meaning generally refers to a deep and often sudden understanding of complex situation or problem. Essentially, it's about gaining a clear, perceptive view of something, often revealing underlying truths or motivations. Imagine niyo na lang kung wala ka mo kaunawaan. Wala ka mo kaunawaan. Wala ka mo kahibalo og pag-intindi. No, kaya ang istorya ko, di man maayo na diri dito. Lain man ang pag-intindi diri. Lain man sa Bisaya, sa Ilonggo. Magamayan magulpihan kita, bastos ba ni diri sa inyo. No? Damo gining Pilipino, no? Kay damo istorya. Diri okay, pag-abot dito. Lain. So, mga ison, importante kaayo nga natay kahibalo, natay pag-intindi kag kahibalo, kag pag-intindi. No? Circumspectly means to act in a cautious and prudent manner, carefully considering all possible consequences before taking action. It implies a degree of carefulness, no? Pag-ingat and discretion, avoiding unnecessary risk. Essentially, it means to act with watchfulness and attention, particularly to avoid potential danger or problems. Amo gali ni nga importante gid gali nga may pastor nga magtudlo sa aton which shall feed us with knowledge kay balo and pag-intindi. Pag-intindi sa Ginoo. And by the way, nganong kinanglan bi may pastor? Ari tingnan mo. Buksan nato itong mga Bible sa sa Jeremiah 10:23. Jeremiah 10:23. Sabi ng Bible, O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. O Lord, I know that the way of man is not himself, no? Ang yadalanon, wala sa kugaligon. It is not in man that walketh to direct his steps. Ibig sabihin,
Kaya nga, di ba, may naga-istorya nga, maayo na lang kay nakitaan ko na nakaplagan ko ang Ginoo. No, wala. Why ka nagapangita sa Ginoo? Ikaw ginpangita sa Ginoo. For the Son of Man is came to seek and to save that which was lost. We are astray. We are a lost sinner. Diin ka kita kung wala kita naluwas. Kung wala'y pastor nag-share sa imo sa pulos Ginoo, wala nag-atiman, wala nag-follow up, wala nagtudlo sa imo, diin ka karon. Wala, we are all sinners. Ako pasalamat ko sa Ginoo na invite ko sa church. Pasalamat mo sa mga tao nag-invite sa iyo sa church kay nganuman. No? Minsan bothered ka, murag minsan mainis ka, mapikon ka na kay nganuman, grabe ka kulit. Pero pasalamat ko sa isa ka tao nga nag-invite sa nanay dumaging, Ilocana na siya. Ang style niya sa akon, may pastor, may litson baka kami karon ba anniversary na mo. Eh siyempre pigado sa Manila, di ba? Pag minimum worker, minimum age or earner ka lang dito, o namit na. Masimba ko, may baka, litson baka mo. Mama ko na yun, nakasimba naman ko. Sige lang, simba lang bala. Hindi ko kinmalimutan si nanay gumaging ba. Every Saturday. Until such time na stroke, nagkaroon ng blood clots siya, hindi na makagalaw. Nahimo ko caregiver ato, dalong ko sa medical city, karga ko sa taxi, nakabawi ko siya. Hanggang ngayon, hindi ko siya malimtan. Kaya nga naman, amo to makulit nga nanay na nag-invite sa akon para masave ko. Amo na minsan, di ba, murang makulitan kita sa aton friend, sa best friend naton, invite ka, basi manggol ka, i-convert ko sa baptism. No, hindi Gusto ni Lord, gusto niya ma-convert ka, ibig ma-save ka. Tapos pag na-save ka na, ganahan ka na magsimba. Kaya save ka naman. Ikaw walang pastor, imagine niyo. Sabi ng Bible, di ba? Walang naganap sa Diyos eh. Ang atong kinabuhi bilang mga tao, mga igsoon, wala kita sa hulog. Wala kita klaro. Pariwara kita ya. Di ba, damo ito mga salawayan, ano? Di ba? Sa una, mga salawayan, mga itsura, tanaw pala. Huwag pa krimen, mga suspect niyo. Apil ko diha. Pero salamat sa Ginoo, nagrasyahan kita ba? Sa diha, naluwas ko, nausap akong kinabuhi. 2 Corinthians 5:17 niya, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Supernaturally, nag-work si Lord. Ngang palaubog karon mga igsoon, maayo ang Ginoo. Magkanta ta sa Ginoo, pero sang una, anong kanta? Kanta dito. And now, di ba yun? The end. Ayaw mo na mga kanta sa una. Pero kung, victory, di ba? Wow! Alam mo kung wala ko naluwas sa grasya, it's all by His grace. Di ba? Tanaw natin, no? Kabalo ko, naintindihan niyo yung gusto ko sabihin eh. No? Mga bright din sila, oy. Bright din sila. Mas bright pa rin sa ato. So, diri kita, anay. Balikan nato na karon kay nami gid. No? So, tanaw natin ano yung shepherd, no? A shepherd, siyempre, great shepherd, si Jesus Christ, ang under shepherd ng pastor, no? A shepherd is a person who tends and rears the sheep, guide or direct in a particular direction. No? Pag sinabi ng rear kasi, yung sa likod ba, no? A person whose job is to take care of sheep and move from one place to another. May ideya ka mo, di ba? Para sa grazing. Amo na nga, kung diin maayo ang damo, tambok, dito ka dalon. Amo man ang pastor, kung ano tong mahimo o makatabang sa iyo para magtambok ka, spiritually, amo nang iwali. Okay? So, sheep. Kita mga sheep, ha? Sabi ng Bible sa John 10:27, sabi niya, my sheep hear my voice and I know them. Kilala, di ba? Magpasalamat ka, kilala ka sa Ginoo, I know them. Sabi niya, my sheep hear my voice. Kilala natin ng Panginoon. Nakikinig tayo sa Kanya eh. Marami nakikinig. And I know them. What a blessing. Nga kilala ka sa Ginoo.
Sabi ng Bible sa Matthew 10:32, sabi niya, the very hair of your head are all numbered. Bilang niya, alam niya puro puti na ni, ginatina lang. Omniscient siya eh. Ha? Sabi niya, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Dito tayo may problema. Follow. Yeah. Ang pag-obey. Actually, sa totoo lang, no? O tinudanay, gingaluwas ka, hindi ka na kailangan i-remind. Balik mo karon hapon. Kapoy, nakaayo na. Uy! Ay, balik ka mo mag-igsoon kayo. May ara kita nga panyapon karon. Maghatag ka mo. Hindi ka mo, pwede man hindi ka mo maghatag sa regalo. Grabe, pwede ba yung birthday? Wala regalo? Hello? Amen? Simba na ta. Pero kay may karakter, may kinaiyabi ang sheep. Nga daw kita man. Ang sheep, hindi nyo ba alam na mga stubborn man na? Di ba? Yung 100 sheep, di ba? Nawala isa. Nga nung ipangita, gid, kaya hindi man makabalik. Tama lang, gid, galibran ka, ano? Balik kami mga utod karon. Kaya man hapon. Di ba? We are stubborn. Believers especially, minsan wicked ta. Wicked in a way nga, tama na, ang nabalaan mo na nga tama, pero kanahimo gyapon mo malain. Masalawayon ta, oy. Nagrasyahan na kita sa Ginoo. Nag-istorya siya sa kanyang saving experience, di ba? Giupod siya ni Pastor John, Pastor. Prayer meeting, no? As si Pastor John ang naluwas, gikuyog mo, nauna ka. Oh. Si Pastor John, guwapo na siya karon, pero sang una daw, hindi naman drawing tsura, oy. Hindi. Sang una daw, hindi kinistorya lang nato na diri, no? Naka-live. Pero hindi siya makita na ito ng grasya sa Ginoo ba? How God is saving a person, eventually transform them in a way na gusto sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Tanawa ko nili ba? Napagkamala ko judge minsan mo. Maging kasal ko sa may sa Isla Arden. Sabi niya, naugos ako sa lakyan. Uy, palamigan ng kwarto ko, nag-abot na si Judge. Sabi ko, salamat Lord. Judge, Dr. Food. Dok, din mo clinic sa Jensen. Sabi ko, naunsa. Ikaw ang district superintendent. Sabi ko, naunsa naman sila. Kung wala ko na save, wala ko na pastor. Sinuni nga. Brad, imagine niyo yung mga sarili niyo. Noong araw, kung walang pastor, salamat ko sa pastor ko eh. Kay Pastor Man, kay Pastor Tan. I love them. I'm praying for them na pag natinong araw, sabi ko makabawi man lang ko. One time siguro sa mga birthday na pumunta, mag-show up, tapos may dala ko regalo na out of nowhere nga wala na ginahuna-una. Muabot ko dito, tapos Pastor, salamat Pastor, gigamit ka sa kinabuhi ko. No? And when was the last time nagpasalamat kay Pastor Leonard? Guwapo niyo, Pastor, oy. Wala, galubad. Ako, puti na akong buhok. Ang itsura, nakita kami way back 2008, 2009. Hindi, 2008 ko diri. O mga ingana, amo na niya itsura. Amo ganun na, in love si Mabig sa iyo, mayo kay gwapo kayo ba? Amo rin itsura niya, hasta subok amo gyapon niya itsura. Ay, hindi ni siya exaggeration. Hindi to, bantay ka Brad Cron. Hindi tinuod man, hindi man sa pagano. Ang iyang ako, payat ko sa una pag-abot ko diri. Ako tambok na karon, pero siya maintain lang. Okay, diri kita. Okay. In the Bible, sheep are often used as metaphor for humans, highlighting both positive and negative characteristics. Di ba? Mga negative characteristics naton bilang tao po, di ba? Kabalo na. Para makilala nyo kami, pamangkuto ng asawa. Wala na. Don't ask someone. Don't talk to others. Just talk to our wives.
Ito hambal ka ginang energy booster. Duwa lang na magluya ka o magpagsik ka. Di ba? Hambal sa kuno nakmag. Upod kay nana, kay mama, ay papa. Uy, tapos ako magbiyahe ka murag ikaw lang pastor. Ikaw lang, di ba? Gabiyahe ka, ikaw lang. Hey, kapoy. Oh, pero kung may kauban ka, di ba? Along the way, di ba? Minsan kaaway ka mo. Gamay lang. Ako, hindi na maging malikay si Pastor. 49 na maging siya. Ako, 53 sa edad namon. Yung 50 plus, minsan kunting gamay lang nga. Nairita naman na yun. Mga girls, mga wala, ang yana, minsan no? Mga nanay, no? Lalo pag way kwarta, aha. Pero may nagainit ulon la. Tama? Pero pag ba, yung mga nanay, smile, nabi ang countenance sana, medyo cool na cool. Damo na kwarta. Pero tistigib lang, way kagarimit, way kagahatag kwarta. Last, ayang timbla sila sang sudan ninyo. Ang problema pag inabasi, damuon bitsin balaw. Ha? Sabi niya, ano pa? Negative tsaka positive characteristics. They are known for their docility, meekness, unwillingness to follow. No? Amo na siya, no? Kaya ang sheep talaga, willing na siya mo follow. Nakapanood ako ng isang documentary na may lead sheep sila. May lead sheep, ha? Gianad niya nga may harang. Muambak tong leader. Ang sheep nga sunod, muambak pod. Bisan kuhaon na tong bisan kuhaon na tong stick nga ambakan, muambak yapon sila. Ingana sila. No? Kaya pagluwas ka, di ba? Yung follow eh. You obey. Ha? Pero may negative pod nga part. Ha? Sa isa ka sheep, sa isa ka believer. Ha? But also, sabi niya, meekness and willingness to follow a shepherd, but also for their helplessness. Kaya pag naano na siya sa lunangan, nahulog na sa mga, wala na siya abilidad para maka-ahon. Amo na nga sa 100 sheep, na walang isa, ginbiyahan ng 99. Ipangita ang isa. O ang isa ba si ikaw? No? November 21, 1999, that's the time I got saved. I believe Jesus Christ as my Lord and Savior. Lahubog. No? Damo man mga... Nag-iswila ko sa Iloilo eh. No? Tapos damo mga katuntuhan. Nalagyo sa Manila, dito ko na save. Nung hindi sila magpati, nung mabalaan na pastor na ako, ay pastor ka na gali. Nga, hindi kin mapatihan. Pati ako mga utol, mambal sila nga, pa-Bible. Siyempre, pag magulang ka sa una, di ba, ikaw man ang isog. Pag hindi mo sunod mo mga magulang, gusto ka mo na yun. Tama ba? Sa una mo na matasan na ito ng mga magulang, mo nag-isiga. Sa kung tatay, manugo man. Pag hindi mo sunod, bato ka na. Hello? Amo ito nga na-save ko, may Bible ko dala. Bible. Ito, pati kasi na. Hindi kin mapatihan, oy, di ba nakatisting ka mo sila? Nga nagasimba ka na, bisan ang bal mo nga na-save ka na, na-usab na-change ka na, di ba? Na-transform ka na. Kabalo ka man nga, na-transform ka na. Kaya itong mga vices mo, wala na. Pero hindi sila mapati. Sige lang, padayon lang eh. Hasta mambal sila, ay, tuod gigali. Mga igsoon, but also for their helplessness, tendency to stray, and susceptibility to fear. Amo ng traits sang sheep. These traits, both good and bad, are used to illustrate the relationship between God, the shepherd, and the believers. God give us pastor as under shepherd of the flock, the church. So sa atong kinabuhi mga isoon, kinahanglan nato sa pastor. Why? Tanaw naton.
Sabi ng Bible, Jeremiah 10:23, balikan nato, sabi niya, O Lord, I know that the way of man is not in himself, it is not in man that walketh to direct his steps. That's why sabi ng Bible, and I will give you pastor according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Magbigay ng direksyon, mag-manage, mag-monitor, magbantay. Kaya alam mo, himantayon, amot na sabi, Ilonggo, ano nang tawag ng himantayon? Himantayon gapon? Di ba? Pakialamiro. Lahat, pakialaman. Di ba sa inyo balay, sino ang pakialamero? Di ba tatay, nanay, si nanay gid. Tanan, pakialaman. Sa church, minsan alam mo, negative ang dating sa uban ng mga tao kay nganuman. Si pastor, mangialam. Kanina sabi niya, Brad, salamat ha, nagsimba ka no ka na. Hindi ka nagsimba, mga 2 Sundays ha. Salamat Brad, kasi nakabalik ka. Amon papel. May mga panahon nga, di ba, bilang tatay, mga saba ka, Brad, ano man ang imo ginabuhat man? Hindi man na nami. Hindi man na malipay ang ginusi na. Hindi ba lang magpasaway, Brad? Kaya ikaw man lang yapon makantos na pinakadlaw. Tama? Amo na mga adlib, may pabulong-bulong, Brad. Palangga kigas Ginoo, Brad, ganun ita kikina priba. Hindi ba lang magpinasaway, bala? Napag Ilonggo ang pastor, Brad. Napugong-pugong lang ko sa imo, Brad ba? Dugay ka naging nga. Antos ko sa imo. Ay, naging. Duklon talaga ka, Brad. Pero may man kayo na po, yan, di ba, kamulang God, bla? Brad, ano mo? Sa una mo makita sa lawayo kita kani. May makita nato ni Dre. No? So, sabi ng Bible dito, mga isoon, tanawa, why God give us pastor? Kaya ganuman, amo kita sa lawayon. Tanaw natin. Romans chapter 3. Tanaw natin. Nga kinanglan may pastor. Romans chapter 3. Kabalo ka na sana. Uy. Romans 3:10 sabi niya, as it is written, there is none righteous, do not one. Wala matarong, hindi katarong. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Walang nakakaunawa. Kaya sabi ng Bible, di ba? And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Kaya naman, wala kita kaintindi sa pulong sa Ginoo. Wala kita kaintindi sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Wala kita kaintindi nga ang gusto sa Ginoo nga makasunod kita sa kabubuton niya. Yes. The God of this world hath blinded the mind of them which believe not, lest the light of the glorious gospel, which is the image of Christ, should shine unto them. Pag wala ka nawalihan sa Ebanghelyo, asa ka karon? We were blinded by the God of this world. We were blinded by our tradition. We were blinded by our religion. We were blinded by good works. Sabi ng Bible sa Ephesians 2:8, sabi niya, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Mga igsoon, wala nagapagita sa Ginoo. Amo ni atong kinaiyaw, tanawa balaw, sabi niya, walang naghanap sa Diyos. They are all gone out of the way. Verse 12, they are together become unprofitable. There is none that do it good, no not one. Their truth is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit, pandaraya. The poison of us is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Puro pang malikas lang, pabuyayaw lang. Sabi niya, bitterness. Puro bitter. Pati sa Facebook, ginapost ang kasuko. Kaakig. I-message sila bala na para kamulang kabalo. Istoryahan lang bala. Hindi yung waragwag pagid sa tibok kalibutan. Nga akig siya na balaan tuloy. Ay, nag-away sila si nanay niya, ni tatay niya, ni utod niya, ni officer. Waragwag pagid. Inyo na lang na. Pero mo maning kinaiyagon nato, no? Sang wala pa kita sa Ginoo, sang wala pa sang pastor nga gipadala ang Ginoo sa aton. Sabi niya, their feet is swift to shed blood. Amo na ang tao, dali lang magpatay sa tao. Sulod sa ako, tapos ibutang to sa dito.
Bulok ang buto, pero ang sako, baguman. Oh? Sabi niya, destruction and misery are in their ways. Kalaglagan, and the way of peace have they not known. Sadya nga wala pa si Kristo sa aton, wala pa nag-share sa pulos ginang pastor. Wala tay kalinaw, wala tay kalinong. Karon niya, di ba? Pag may problema ka, kaya ara ka naman sa Ginoo. Medyo, wala lang. Amen? Namatay Ginoo. May ara kita nga amay sa langit nga nagatanaw sa aton nga hindi magpabaya sa aton. Amo na kung ikaw save vidya, nagdawat ka na kay Jesus Christ, nagtuo ka na sa iya bilang imo ginugmanuluwas, mga isuon. Ha? Ara ginang kalinong oy. Bisan gagubot karon ah. Tawhay ta na imo una kay kanuman, may ara kita Ginoo. Lain gid ang diferensya sa ara sa Ginoo kag wala sa Ginoo. Pagway ka sa Ginoo, galumbayag ka ga, sala ka, ano imuon ko. Pero kung ara ka sa Ginoo, kalma lang, mag-pray kita sa Ginoo. Kalma. Di ba? Amo na ang balda, kalma lang. Ato na ya. Kalma ka lang, kay natay Ginoo. Sabi ng Bible, di ba? Is there anything too hard for me, saith the Lord? My help cometh from the Lord which made heaven and earth. Ha? So, doon yung mga igsoon, makita natin rin, tuloy natin, sabi niya, and the way of peace have they not known, there is no fear of God before their eyes, wala tayo kahadlok. Now we know that what things soever the law saith, it said to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Ha? Makita natin rin mga igsoon, ha? Nga amuning atong kinaiya. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. Nga nung kinanglan man nato sang pastor, tungod kay amuning aton nga kinaiya. Amuning aton batasan. Tanawa mo oh? Galatians chapter 3 verse 16. Galatians 5:16. Sabi ng Bible, amo kita, this I say, then walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Flesh. Ang aton sala, di ba? Makasala kita, lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Sabi niya, for the flesh lusted against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to another, so that you cannot do the things that you would. Yung mga bagay na mabuti na gusto mong gawin, hindi mo magagawa. Pero yung mga bagay na masama na ayaw mong gawin, siya mong nagagawa. Gusto mong bumait, pero hindi mo magawa. Bakit? Nasa flesh ka. But if you led of the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are manifest, which are this adultery. Itong kinabuhi mo niyo? Adultery. Saba, emulations, wrath, strife, seditions, mga rebelde, heresies, envyings, kainggit, murders, drunkenness, revelings, mga merrymaking, ara na naman tinalak and such like. I have also told you in time past that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Ang una-una nila, matinalak ta dito, magpalak-palak ta dito. Ang dinagyang karon ay grabe. Actually, we are inviting the spirit of idolatry every time may mga festival. No? Amo na kami minsan, di ba, may mga kwan, ay, di ka mo mista to, kay makaon ka mo sa handa nila. Because that is, ginapromote ang spirit of idolatry. Ginasayaw-sayaw itong mga, yes, maisod. Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Sabi ng Bible sa John chapter 4, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Spirit, invisible, intangible. God is a spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Wala sa nalipay kung wala ka kasimba sa espiritu kamatuuran. Word of God. Espiritu hindi na ito makita. We were created to worship Him, not to create for us to worship what we created. So, ari mga igsoon, ari na. O, di ba? Amo ning aton nga kinabuhi, amo ning aton kinaiya. Sa diha nga wala ka panaluwas. Pero salamat sa Dios sa diha nga naluwas ka.
Ari na, oh. Galatians chapter 5, sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ang aton kinabuhi sa guina, ingon sa Bible, we are all sinners. There is none righteous to not one. For all have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. As it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Ang aton niya nga kinabuhi, pariwara. Amo niyo, di ba itong istorya naton, i-elaborate naton to, mahuna-una naton to mga kaagi naton sang una, nga hindi gidya ka nais-nais, mga karumal-dumal naton pag-ibo sa una, ang aton sala sa una, grabe. Ini nga istorya gali diri, way na sala, may sala, damo man. Kamu man, di ba, no? Ang nami lang kay sabi ng Bible, I will remember them no more. Sabi ng Bible sa Psalms 103, sabi niya, great is His mercy toward us. Kabalo ang Ginoo nga makasasala tangad ako. We are framed from dust, but great is His mercy toward us. Nakaluyan lang kita sa Ginoo ba? Nagrasyahan ta sa Ginoo. Sa diha nga naluwas ka, di ba? Gwapo na kakaron. Di ba? Amen? No, amen? No, hayahay na kaayo. May problema pero okay lang. Kaya nga naman, naan naman ta sa Ginoo. Pero minsan, di ba, ang challenge, damo man challenge sa atong kinabuhi. Pero ang nami, kaya ang Bible nagambal, I will never leave thee nor forsake thee. I will not fear what man can do unto me. The Lord is my helper. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Mga isoon, amuni kita, sang una, tungod sa pagkadako nato niya makasala, matik na, impyerno na kita ba? Pero salamat sa Diyos, along the way, may na-encounter nga, Pastor. Amo di ay na. Ha? Kay kung wala kita kahibalo o pag-intindi sa pulong sa Ginoo, di ta maluwas. Pero tungod may man of God, gingamit sa inyo, kinabuhi, naluwas ka. Ako, November 21, 1999. Ganito, may mag-asawa, parang i-witnessan sila sa gawas. Anong pizza karon? 13 sa 16, no? July 13. Ako, November 21. Nami to, ako ngayon nagwali sa ako, Amerikano, in English ba? Maayo kayo naintindihan ko ba niya in English? Siyempre, di ba? Dr. Tom Farrell, family of evangelist yun eh. Heaven is my home crusade. 20 to 23 yata. Doon sa Pasig Multipurpose Hall. Now, bago sila nag-crusade dito, nagwali sila sa faith. Actually, light pa na siya. In English, siyempre, no? Ayaw lang, may naintindihan lagi. No? Naintindihan ko ba? Klaro ka ayo nga makasasala ko nga dako. Klaro ka ayo nga tungod sa sala, pag napatay ko, impyerno ginang akong destinasyon. Pero klaro man kaayo nga sabi ng Bible, sabi niya, for the wages of sin is death. Physical, spiritual, death, impyerno. But sabi niya, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. May regalo na buhay na walang gan sa makita ni Kristo nating Panginoon. Eventually, umiiyak ako eh. Alam mo, isa sa reason nga, nag-decide ako nga tuuhan si Jesus Christ as my Lord and Savior. Kulbaan ko si impyerno eh. Kasi it speaks of eternity. Walay katapusan. Di lang init rin, no? No? Siyempre, nag-dream makita pila ka adlaw, di ba? Ginapray ka mo ni Pastor Leonard, nga i-bless ka mo sa Ginoo, nga para pila ka adlaw, di na ka mo mamaypay. Gahagunos ang aircon yung lamig kayo, ba? Amen? Duway ka imi, no? Amen? Sino ka na mag-aircon, be? Kamu mga plastic ka mo ba? Sino ka na mag-aircon? Isa lang? Tapos sa kabot, be, makuno-kuno pa.
O siyempre pa aircon naton, ganahan ka mo, dapat ganahan mo magbayad di alangan. Amo ni nga si pastor, walang pa aircon kay, siyempre, dako ba ang balayaran sa kuryente? Tama. Pero kung amot-amot, halin nga. Nasunod siguro pagbalik ko na aircon. Hindi, aircon magilang design siya. Kaya nga naman, hindi pwede buksan. Kaya nga naman, damo din mga mananap, di ba? Yung black bag. Nabutan nyo pa na, ang iban, why no? Ang uban, why na? Haya-hay na ni kayo. Sa amo sa una diri. Damo. Kulang na lang, patyon pa sa lang, suga, no? Kay... Tapos. Amen. So, ari kita diri karon mga igsoon. Kay tungod may pastor. Ari na kita sa outline, di ba pa sa outline pastor last na ni. Paspas lang. Why God give pastor? Why God heartily give pastor to us? Mga igsoon ari oh. For us to be saved. Ang kaluwasan mga igsoon, siyempre kay Jesus Christ lang. Acts 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. The Lord Jesus Christ says, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. No? Sabi nga ng Bible, di ba? Sabi ng Bible sa Romans chapter 10, Romans chapter 10, nga may pastor para magwali sa pulos Ginoo. Romans chapter 10 verse 13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Pastor. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring the glad tidings of good things. So then faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Mga igsoon, kaya pala may pastor, bakit? Ginpadala sa Ginoo para iwali ang ebanghelyo sa kaluwasan. The gospel of your salvation. Kung wala ko naluwas, ambot na lang. Grabe siguro kung pala hubog ka ro, basi patay na pod ko. Nasa kamot sa mga nagainom sa una, Bitrebe? Ang uban, why daw gainom, mga good boy. Be? Sino itong kainom sa una? Ito, why ginagtasa kamot to? Pakuno-kuno pa. Di ba sa una? Di ba? Minsan lumahuya na lang aton misis. Hinay-hinaya lang suka na kay kahuluya sa kaigod naton. Pero kay nawalihan ka man sa pulos Ginoo, naluwas ka, nabago ka. Karo kay nabago ka, malipayon ka, may kalinaw, may peace of God, may love of God. Sa una, tanan, kaaway mo. Tama? Gamay lang ang pagting na yan. Sino to? Gwa! Karon, ay sige lang, pabay lang sila, ampuan lang natin kay why bina sila kaintindi sa Ginoo pa. Sang una, sige be. Tistingi be. Pero karon, di ba? Sige lang, kay abuman ko lang sang una, ampuan lang natin nga, tani maluwas man sila para, amen? Sang una, kay mambal ka, sige! Karon, di ba? Sige lang, kay intindihan na natin sila kay why pa man sila sa Ginoo abi. Pero sa diya nga nagpadalang Ginoo sang man of God, nawalihan ka sa pulong sa Ginoo, naluwas ka, nabago ang imong kinabuhi. Kaya ang ambal sa Bible double honor eh. Highly esteemed him very highly. Lalo pa ang pastor, nagatudlo, gatinarong ba? Alangan i-estimo ko, why gatinarong? Pero kay gatinarong man. Amen? Nahimo nga, example ba, model sa inyo ba? Ano sabi ni Paul? Follow me as I follow Christ. No? Mapalo kita ko, ay magasunod sa Ginoo. Pero kay gasunod sa Ginoo, sunod tayo.
No, makita ko mga pan kayo ba? Speak and span na mga, sabi ko, pag pastor, speak and span na mo po ng mga membro. Amen? Yes. No, ikadua. Why God heartily give us pastor? Sa aton, sa church, sa kanato. Number 2, for us to be sanctified. Sabi ng Bible dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 niya, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Amo gali na. Para mahimo kita nga matarong instruction in righteousness. John 32, ye shall know the truth and the truth shall make you free. Ibig sabihin, pag ang pulos yung ginabasa mo, gina-instruct sa imo, makakalaya ka sa mga maling pananampalataya, maling pamumuhay, maling ugali. Karon no, may araw may ginaprihan. Grabe ka, maldita. No permi naman lang akig. Di mag-istorya mo, permi naman lang hindi magwanta. Kung may ara ka problema, masamot imo problema. Transparency ba? May transparency. Di ba? Ganahan ka pagka-istorya mo itong mga tao nga, ay, blessing ni Lord, no? Salamat sa Ginoo. Although dagan mga problema, pero may Ginoo ba? Pero kanang wala Ginoo. Mura makita mo pala siya, ginakapoy ka na dayon ba? Kung pwede lang. Di ba may tao ganyan pa nakita mo? Ano rin siya yaman? Puro mga negative, puro na lang mga malay, puro, why na lang maayo? Pero may araw mga tao pa nakita mo, akan eh, sister, di ba? Hala, alam mo na save, karon, hala, mag-istorya, sige lang, ampuan lang nato na siya. Hala, sabi ko, ano nakaon sini? Sa una mo kita sila, grabe kagahay, stubborn. Wala kita critical, negative. Pero sa diyan naluwas kita mga ison, nausap atong kinabuhi. Ang papel ni pastor, why God heartily gives pastor is to, para ma-sanctify kita. Ibig sabihin, ma-set apart. To serve. Di ba yung sa Triple S, salvation, separation, and service. Dapat ma-save usa ka. Tapos separated, di mo kinabuhi. Sanctified. Di ba? Salvation, sanctification, glorification, di ba? So, sanctified, set apart. Separated ka for God's use. Kaya nga itong kinabuhi mga iso na muni nga hindi takapangalagad sa Ginoo. Kaya nga naman, nag-enjoy kita gyapon sa mga sala. Murag balaan ka pag Sunday, pero ang imo batasan na imo kinabuhi sa gawas, grabe. Hindi magwanta. Men, ngano hindi ka makaserve sa Ginoo? Kaya nga naman, basi nag-enjoy ka pa sa sala. Mga kabataan, grabe ang sala. Karon isa kapindot mo lang. Ambot na lang. Alam mo, the reason why hindi kita makapangalagad sa Ginoo, we are not separated. Sanctified, separated. We are not fit for service. Amo na nga importante, kung namatay sala, nga gina-enjoy ka ron. Sabi ng Bible, he that covereth sin shall not prosper. But he that confesseth and forsaketh shall find mercy. Hindi pwede takpan ng sala. Pangayo pa sa ilos, Ginoo, biyaan na siya. Para kaluyaan ka sa Ginoo. Yan. Amo na nga bugat ang pagpalagad sa Ginoo, bugat ang mag-serve sa Ginoo, bugat ang pagsimba, kaya nga naman, nag-enjoy kita sa kalibutan, especially sa atong mga sala. We are not spared. All of us are subject. Then, pangatlo, nganong gihatag sa Ginoo, kinasingkasing ang pastor, para we will be involved in service. No? Service. Mag-serve kita sa Ginoo.
Gusto sa Ginoo mga igsoon nga mag-serve kita, no? That's why kailangan separation, sanctification. Sabi ng Bible, be ye holy, sabi ng Panginoon, for I am holy. Hindi pwede mag-serve sa Ginoo, hindi kita holy. Napabalaan kita sa diha nga ikaw naluwas. Nabalaan kita tungod kay Kristo. Hindi nato mabalaan atong kaugalingon. We become righteous because of the righteousness of Christ. O tungod ana mga igsoon, we will serve the Lord. Ephesians 2:10. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sabi ng Bible ito, 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. No? Kita yung masterpiece, created in Christ Jesus unto good works. No? Ordained by God na amo na kita mulakaw kita diha sa pag-alagad sa Ginoo mga igsoon. We are here. We are saved to serve. No? We are saved to serve. No? Sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, sabi niya, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ari karon si Pastor Lee para i-equip kamo, tudluan kamo. Kay kung ma-equip ka, ready for service ka na, fit for service ka na. Wow. Gina-disciple. Sa church, amo magina, gikapoy na ko eh. Pero dapat i-disciple gina mga men, disciple gina mga members. No? Kaya kung hindi ba disciple, Brad, di ka sabot. Hindi ka intindi. Cebuano ko hindi ko Ilonggo. Sensya na kita. Lain na bi, amo lagi ning tani, buraw na lang, Tagalog na lang tarano. Pero mga igsoon tanawa, dapat makaintindi kita. Kaya kung di ka makaintindi, Brad, wala ka knowledge sa Ginoo, wala ka kaintindi sa Ginoo, you will not serve. Kami kung wala kami naluwas, wala kami ka knowledge, wala sa Ginoo, wala kami kaintindi, hindi kami mag-surrender sa pagkapastor. Kaya naman, ang pag-umpisa sa pastor, budlay. Budlay yun. Di ba? Bago ka magambal, mag-present sa mga member, mga utod, may ara kita nga project, pero gina-rehearse na. Lord, tabangi ko, Lord, nga tagi ko, kaalam para i-present sa church, nga hindi sila ma-offend. Di ba mo na? Nga tani, maintindihan nila ba? Mga utod, may ara kita nga project, ba? Amo gining halaga, ansa na sa Ilonggo? Amo ning gastos, ti importante gini para sa aton simbahan. Ti anong maayos sini? Buligan nato budlay magpresenta ka nga makumbi. Hindi ba naingon nga parang i-exaggerate mo o para mo sila i-manipulate? No. We are not in the business of manipulation because the Holy Spirit is working. Pero kanang paano mo i-presenta para kaya hindi ba yatanan makumbinsi? Sa ako to. O mga utod. Karon nga tuway, gubasa next year, mapatindog si pastor sang balay diri sa church, lahat ka bago. Up and down. Ang mga member kasi di ka matala. Sabi niya, pastor, why pa nga natapos ang aton CR na? Why pa nga natapos ang kusina? May huna-huna ba nga pastor nga hindi nato masabtan kung wala ka pagtuo. Tapos wala ka knowledge about God, wala ka pag-intindi sa Ginoo, sa bunaton sa Ginoo, budlay. Amo na nga sabi niya, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amo na yung mga businessman, nagasucceed sila tungod na sa Ginoo. Tungod ka may knowledge sila sa business, at the same time, kaintindi sila sang dagan. Dara na kita. For us to be saved, to be sanctified, and to be of service of the Lord in the ministry. Number 4, God give us pastors from the heart
Because God wants us to succeed. Nga how? Sa tingin nyo, nga nung nag-successful ka tungkol sa imo? Sabi ng Bible sa Deuteronomy 18, sabi niya, I give you power to get wealth. Pastor, maalam lagi ko ya, pastor. Maayogi ko ya sa business, pastor. Kay ang amon pamilya may mga business, abi. Eridiro ko sang No. Hindi na tungkol sa pamilya mo. Hindi na tungkol kay maayo ka. Tungkol na sa Ginoo. I can do all things through Christ which strengtheneth me. No? Yes. Sabi niya, gusto sa Ginoo mag-succeed kita. Sabi ng Bible sa Joshua, sabi niya, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Feed you with knowledge and understanding. Sabi niya, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Asa mo na natutunan? Sa balay? Di oy. Natutunan mo ni sa simbahan, natutunan mo ni kay pastor. Sabi niya, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then, what happened? Thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Apart from the Word of God, pwede may success ka, pero hindi good. Damo na mga dato, mga iso, nag-suicide kay hindi nila maisip-isip kung paano nila imanit sila manggad. Walay kalinaw. Ngano may mga tower sila, mga dagko, mga building, ngano malumpat man. Hindi success, bad success. Pero ang tinuod nga success, sabi ng Bible, if you are guided with the Word of God. This book of thou shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Alam mo, pag i-bless ka sa Ginoo, amo niyo, ako misis, siyempre may mga, alam mo, damo kwarta, damo mga tao nga may kwarta. Pero na itong may tao nga gamay lang kwarta. Damo kwarta pero wala blessing sa Ginoo. Way gyapon. Pero katong gamay lang kwarta pero may blessing sa Ginoo. Okay. Kaya diri sa church, di ba, kinatudloan ka maghatag sa inyo tithes and offerings, first fruits, mission, para makakwarta kami, di ba? Para kamo makakwarta. Suko man na sa social media karon, di ba, magwali ka kwarta, kay kwarta-kwarta lang ng mga pastor. Yun ay kwarta-kwarta. Kinabuhi niya, kinawalihan nato. Karon, sabi ng Bible, di ba, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom. Kingdom, we seek the King and work in His kingdom. Sabi niya, and all these things shall be added unto you. Nga nung mapabudlay-budlay mata sa aton mga kaulingon, mga negosyante ka, worker ka, empleyado ka, estudyante ka, kung pwede mo man lang unahon ang Ginoo para dali lang, ang Ginoo na lang mag-supply sa mga blessing. Amen? Amo ni nga, sabi niya, the pastor will give you, will feed you with knowledge and understanding. Kaya nga naman, di ba? Pag kabalo ka sa kwan, madali lang kinabuhi. Nga nung may mga kinabuhi nga napariwara, just like yung mga gadget natong karon, di ba? May ano ni siya, may manual. Order ka sa Shopee, ang manual, Chinese, dugay-dugay, guba. Hindi mo naintindihan. Yung kinabuhi nato na muna, feed you with knowledge and understanding. Para no, manual ni siyang puno sino, o magtudlo ani ang pastor, guided by the Holy Spirit. Pag naplastar na, naintindihan mo, hindi mapariwara ang kinabuhi. Blessing ni mag-asawa eh. Ilang taon ka na, Brad? Si brother, yung bisita? Siya. 20? 29 pa. You look 23, Brad. Si ma'am? Nasave ako 27. May mahay ko, medyo may ano ko ba. Sabi ko, Ginoo, tani, bata-bata pa ako nasave ba. Tani, aga-aga pa ako nakaserve sa imo. Di ba? Yung mga save din mga 50 na, gamay na ato panahon, oy. 50, atagang kasi 60, 10 years ka na lang.
Kaya kung 60 ka na karon, di ba? O 70, di ba? Pag sino 73? 70 kayo. Sino 70? Wala? 69. 60. At pag 70 kasi dapat pauliunan sa langit eh. Pag-utok-utok lang na doon. Hindi, joke. Hindi, sabi ng Bible, di ba? 3 score and 10 years eh. 3 score, 1 score is 20 times 3 plus 10, ibig sabihin, 70. Pag lumampas ka na, bonus. Ang ilan lang una-una, karon kan mga nasave edad, mambala sa tani kung kusgan pa ko ba. Eh mga bata, remember now that the Creator in the days of the youth. Samtang bata ka, alagad sa Ginoo. Serve the Lord. Mga igsoon, no? God gave us pastor for us to be saved, to be sanctified, to be of service of the Lord, and number 4, to succeed. 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Looking forward, Brad, magpadayon ka mo sa Ginoo ka mga duwa. Anong pangalan, Brad? Eric. Cheryl. I will pray for you. Wala pa kayo anak? Looking forward, magpadayon ka mo sa Ginoo. Pasalamatan niyo yung nag-invite sa inyo. Ngayon, hindi mo pa maintindihan yan. Pagdating ng araw kalaunan, sabihin mo, as you look back, bahay na lang, ba? Mayon ang na-invite ko dito ba, pamaagi kitong pastor sa appreciation ba? Yung mga bisita, sino mga bisita dre? Mga kabataan, high schooler siguro ito sila. Na mga bisita? So yung first time, third time, all the time, no? Yung iba, all the time naman eh. Pasalamatan yung mga nag-invite sa inyo. Itong nagtiyaga, kagi namin nakita ko dito sa may tupi, top down. Siguro 15 kabata ang sunod ba? Tricycle, yung top down open. Mawari mo ka. Pero, ang barko hakot, di ba? Doon ginakot sa punuling, idalat ko sa ambot, kina Pastor Dennis siguro Casas. Sabi ko, Lord, bless mo. Sa una-una ko ha, i-bless mo nyung naghahakot, Lord, oh. Wow, no? Kung tanan ka mo, maghakot ka ron diri. Eric Cheryl, no? God bless you. Damo maganda diri, pero murag sila gitong nakita ko na sa gawas eh. Do kami amo man sang una. Magsimba kami kay ang iba nakakurbata man dito sa Manila, nakabarong kami kay magsimba kay di ba? Rabersios tapos dubod lagi magsuot sa mga amo nga damit tao. Tapos giguba amon simbahan. Hala, sa hotel na kami nagsimba. Dapat adjustment, grabe adjustment ko. Kay sa una, di maong, tapos white t-shirt, takit-takit, di ba? Robertson, di ba? Mo na? Tapos bigla nga ara ka na, hala na, maanad malagali kita. Tapos humble ka, ay, bagay gali. Yes, pagbago. That's why mga members, yung mga nauna na diri, try to accommodate yung mga newcomers. Si Brother Edwin, before I close, and Brother Rod Lauredo, sa church sa Manila, amo nang nag-alalay sa akon. Basketball kami, sabi niya, Pabs, ako na bahala sa uniform. Sagot ko na. Pag may outing, sagot ko, pigado eh. Hangtod karon di ko malimtan kay kanuman may Brother Edwin saka Brother Ron nga ni alalay na ako. The same with you mga kapatid. Brad, ano pangalan Brad? Cesar. Kim? Na ipadayon na. Hindi mo lang alam nakatasta ka mo sa mga tao. Amen? No? Kamu man? No, himuon nyo na. Kaya kanuman, hindi mo lang alam gali, no? Na-bless na sila, eventually nagpadayon sila diri. No, manindog tatanan, mag-aampo kita sa Ginoo. Karon nga, odto, ngayon ha, magaduko ulo, magapiyaw mga mata, mag-pray kita. Ginoo, karon nga, aga, salamat Lord that heartily you give us pastors. Thank you for Pastor Tan, Pastor Man, na nahimo ko nga pastor.
Salamat kay Pastor Leonard na nahimo nga pastor sa Liberty Bible Baptist Church Coradal. Salamat Lord kay ginhatagan mo sa siyang trabaho to feed the church, to feed the flock with knowledge and understanding. Kay kung wala kami kahibalo, kag pag-intindi Ginoo sa imo mga pulong, sa imo mga plano sa among kinabuhi, kabubuton nimo sa among kinabuhi Lord pariwara. Wala directions. Pero salamat kay ni Asya diri aron kami hatagan og giya, hatagan instruction para may mga matarong o eventually Lord ma-save, eventually Lord ma-sanctify, and eventually to be of service sa inyo Ginoo, sa imo ministry sa church. And sa dulo Ginoo, ito yung matudluan kami how to succeed in life, not just sa mga finances, not just sa mga material things, but Lord, labaw sa tanan spiritual success. Thank you so much Lord nga naay pastor nga gipadala ka diri og naay pagigugma sa mga katawhan diri sa Marbel. O karon nga aga Ginoo, salamat sa dako nga privilege makawali ani nga church Ginoo. Og somehow Lord, na-realize na mo Ginoo nga kung wala nagwali, wala sang pastor, ang amo kinabuhi ngit-ngit Ginoo, wala direksyon, wala klaro. Pero salamat kay may man of God, pastor, kag padala ka aron kami tudluan para magkaroon kami ng knowledge kag understanding. And eventually Lord, kung naaman diri Lord nga may mga nag-succeed na sa ilang kinabuhi, makita man sa ilang kinabuhi Lord nga nag-successful sila, tugod na kay gintabangan mo sila pinagi sa imong alagad nga gipiyal mo ani nga church. Karon nga aga Ginoo, gusto namon ikaw pasalamatan og padayon nga ikaw magabless sa Liberty Bible Baptist Church, even sa mga bisita, no? I cannot mention others, but kay Eric tsaka kay Cheryl Panginoon, I pray, O God, that you bless them. Thank you so much, Lord. Maging sa oras na ito, I pray, O God, po Pastor Leonard and Ma'am Becky, sa ila na, ikaw mag-bless sa ila. Padayon, ikaw gid mag-ubay sa ila, kag mahatag o guidance sa ila Ginoo. Day by day, og labaw sa tanang Ginoo kay Pastor Leonard, langiton nga kaalam sa pagdumala sa imo bulhaton diri nga David. Ginoo, karon nga buntag gusto ka namon pasalamatan. Gusto ka namon himayaon sa kinabuhi ni Pastor Leonard o sa mga miyembro ani nga simbahan. For this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Pastor. And let's bow our head again. Father, we thank you, Lord, for this morning, for the great message that Lord allowed us to mapakinggan namin. And as a pastor, thank you also, Father, for reminding us that we have a great responsibility and great task, Lord, and that is mainly to feed the flock with knowledge and understanding. It is our prayer, dear God, na sana po ma-fulfill namin ang aming mga function, ang aming responsibility, na somehow we could impart knowledge to the people of God. We could impart understanding to the flock, Lord, na i-entrust niyo po sa amin. Lord, it depends, the health sa sheep depends, Lord, sa other shepherd, o sa shepherd na nag-feed sa kanila. Kaya, Lord, I pray that all pastors, Lord, should not be lazy in feeding, in studying, Lord, na Word of God, para, Lord, ma-nourish niya at ma-meet niya ang need ng mga tao, Panginoon. Nag-i-entrust niyo po sa Kanya. That's why I pray, O God, as local pastor in this local church, sana, Lord, by your grace, maging, kami, Lord, responsible sa pagturo, magpakain ng tama. Lord, tamang nutrisyon ay yung salita sa inyong mga flock, Panginoon. And please continue to give me wisdom, Lord, knowledge, Lord, na magampanan ko pa ang aking role bilang pastor in this local body of Christ, or local church na ito, Panginoon. Likewise, I would say thank you for all the members, all mothers, all men, and young people na magiging part of this local
Church Lord Emmanuel. And it's our prayer na sana Lord, magtulungan pa kami, mag-support kami sa mga gawain ng aming local church, Lord, support kami sa vision ng aming pastor, at sumunod kami, Lord, sa leadership ng aming pastor, authority, na kung saan binigay din po sa kanya. And I pray na maging healthy ang church kapag mayroong healthy relationship ang bawat isa. And Lord, help us na maging light house kami, Lord, dito po sa area na ito, maging testimony kami sa paligid sa aming mga loved ones. And of course, Lord, ang mga members na ito. And thank you for their care and love for their pastor. It is our prayer, Lord, na sana ma-translate namin whatever things na pwede namin sabihin sa aming pastor, but it should be, Lord, makita sa aming mga aksyon. And the best way, the best time we can express our love is today, not tomorrow. And we can express our love by being supportive and prayerful sa mga ministry, of course, kay Pastor and his family. Lord, ikaw po ang naglagay ng pastor sa local church. It is your desire, it is your plan, it is your sovereign will na may pastor at simbahan. Hindi po aksidente ang pastor. Pastor is a gift to the church. Sabi mo po, help us to appreciate the love and gift that you have entrusted to us. Thank you for this morning. Members, before we can go out this morning, can we come to the altar kung tayo po ay natat sa business ngayong umaga, that the purpose of the pastor for us to be saved, of course, ang Panginoon na nagsisave. But thank God, may mga pastors ginagamit ng Panginoon para kumaligtas tayo. It could be sa teaching, it could be sa Bible study, it could be sa preaching, or it might be you got saved sa ibang churches. Kasi ibang pastor ginamit ng Panginoon. At the bottom line is that may pastor ginamit ang Panginoon sa buhay. And yung ba, and say, thank you Lord na may pastor ako. Thank you Lord na may pastor na remind sa akin. Thank you Lord na may pastor na advise sa akin. Thank you Lord sa pagkat ang aking pastor na alam sa akin. May concern sa akin. And that is a sign of love and care of your pastor. Na hinahanap ka, hina-advisean ka, binibisitahan, appreciate the effort of your pastor. Because he is a true pastor kapag ka ginagampanan niya kanyang tungkulin. And of course, thank you na maybe nagsucceed ka and partly may part mo ang pastor sa buhay mo. It could be nag-pray ang pastor sa iyo. Maybe decision making mo, i-guide ka ng pastor mo. Pinag-pray ka ng pastor mo. And here you are today, and we can't deny that there is somebody who God used who you are today because of the man of God. Amen. Amen. Gracious and loving God, we thank you this morning. Thank you, dear God, for this opportunity that we can be instructed, we will be reminded about thy word. And Lord, of course, we're reminded that the man of God came from the very heart of God.